So ayan, shout out sa ating mga kaibigan. Yan, shout out po. So ngayon, papakita tayo ngayon ng sa nagtatanong sa atin kung ano raw ang cross talikuran na orasyon. Ayan. Papakita natin kung ano yung cross talikuran na sinasabi. Kasi ang cross talikuran dalawang klase po yan. Meron pong cross talikuran ng mga orasyon na ano lang siya, yung natural lang na cross talikuran. Hindi po katulad ng cross talikuran na original na ginagamit po sa ginagamit sa pag po sa mga bao. Yan, disclaimer lang po sa hindi po naniniwala sa tinatawag na natawag na anting-anting or agimat. So yan, yung usapin po natin ngayon ay about sa mga agimat o sa mga anting-anting, sa mga naniniwala po sa mga ganun pong aspito na usapin Yan, sapagkat aminin man natin sa hindi na ang tinatawag na agimat or anting-anting, sa ayaw man natin na intindihin o ganun hindi ayaw man natin intindihin, pero sa mga sinauna pa mga panahon ay gumagamit na po ng mga natawag na anting-anting. So hindi lang naman totoo lang hindi lang naman hindi lang naman tayo mga Pilipino ang mga gumagamit ng mga anting-anting. So napapanood natin yan sa YouTube Ayan, iba-iba pong bansa nagpapakita ng mga abilidad o kanilang mga nalalaman. So nung mga anting-anting noong pa yan, mga sinauna pang mga gamit na ipamana. Ayan, tapos yun na nga po ngayon, napapanood po natin sa ngayon na generation na po tayo. So ayan. Yung tinutukoy ko po na cross talikuran na original na cross talikuran. Yun po yung ilinalagay po dito sa bao. So ayun lang po yung yun lang po yung ilagay, sabi nga sapat na. Sapagkat halos lahat na po ng aspeto ng pangdipinsa nandoon na po sa orasyon na So hindi na kailangan na kung ano pa ilalagay natin doon sa loob Pero kung sakaling halimbawa ganyan kumakasama po ng mga gamit, yan pwede naman mag-additional po additional ng orasyon na ilalagay. Pero yun po talagang importante. At saka siyempre pagka yun po linagay, yan po ay tinutupi. So pag tinupi po yan, kailangan may yung tamang formula. Yan po dapat ang nakakasapuron sa loob. Kasi hindi lang naman po yan na yung cross talikuran hindi lang naman yun hindi lang naman isasalpak na lang dun sa ganito sa loob po ng bao. Yan po ay mayroong tamang proseso para ilagay dun sa loob. So yan, kaya ko po sinasabi yan, sapagkat marami po tayong mga kapatid ng mga espiritual. Yan. May mga kapatid tayo na mga Muslim din, ng mga espiritual, ng mga kaibigan natin, mga kilala natin. So, yan. Sa ating mga kapwa mga espiritual, mga manggagamot, o mga na pit healer, o hindi nang gagamot. So, ayan. Pero mas maganda, mas maganda kasi sa isang spiritual, yung nanggagamot. Yan. Sapagkat para mapakinabangan, sabihin, makatulong din sa tao na about sa sa aspeto po na natawag na mga gawa po ng mga nilalang na hindi po katulad sa atin. Halimbawa, yung mga nababati or nauusog o sinasaniban ng mga engkanto or diwindi or
o kung ano pa man, ano, or mga laman lupa, or mga sinasaniban ng mga yung medyo mataas na yung mga tatawag ng exorcism. So ayan, mas maganda talaga yun ng gagamot kaysa hindi, no. Ayan. Ang tinutukoy ko po na ang tinutukoy ko po na krus talikuran, yan lang po ay maliit na file lang po yan. Ayan. Natawag na rin na talandro, no. So ayan. Ayan po yung yung krus talikuran na kaya po tinawag na krus talikuran sapagkat kung ano pong orasyon nandito, ganoon din po sa likod. So ayan, talaga sila, kumbaga sa takip, kaya tayo po tinawag na krus talikuran. So napakaliit kasi ang nito, halos 2 inches lang yung laki ng papel. 2 inches lang. So yung mga sulat niya, napakaliliit talaga kasi gaano ba kahaba. 2 inches lang, ayun, yung laki nito. So ayan. So yung sulat niya ay talaga maliliit. So pagka binasa natin to, kahit medyo malinaw pa mata natin, medyo utal-utal tayo rito. So kinakailangan to gamitan natin ng salamin sapagkat sabi ko mahirapan tayong basahin to at maliliit masyado. Grabe, Biro mo 2 inches lang yung laki niya, oh. So, para babasahin ko po itong mga nilalaman dito, itong krus talikuran para malaman nyo rin kung ano ba ang tinatawag na krus talikuran. So ayan, sa mga kapatiran na espiritual, mapalad po yung may ganito pong talandro, yung ganitong krus talikuran, sapagkat ito po yung importante na linalagay dito po sa loob ng bao. Lalong-lalo na po kung halimbawa yung baon nyo, yung libon, yung natawag na baon na walang mata, walang bibig. Ayan, mas maganda po siyang ilagay. Pwede rin naman po ilagay ito sa one eye, isang bibig, isang mata. So, pwede rin siyang ilagay sa 4 ang mata na nyug. So, pwede siyang magamit. Pero, hindi po siya pwede ilagay sa mga garapa. Yung mga tinatawag na mga kumbati de gira. Kasi, ito po kasi tinutupi. So, pag ito itinupi, hindi siya tamang formula para doon sa mga bote. Yan, papakita ko po sa inyo, kaya hindi po siya po pwede ilagay sa botilya. Kasi iba po yung kasapo ng sa bote. So, ipasilip ko po sa inyo, itong isa nating bote rito. Ayan. So, ayan, nahulog na yung umo, So, ayan. Ayan, nahulog yung umo. Ayan, lumagatok. So, ayan, tabi muna natin to rito. So, ayan. Katulad po, halimbawa, ganito, yung kasapo kasi nito iba. So, ayan, So, pag itong krus talikuran, hindi talaga siya obrang kasar ito. Kasi ito, iba yung nito, Iba yung formula. So, magkaiba sila ng formula. So, ayan. Ayun, kakaiba siya na formula na ganito. So, hindi siya obra sa ilagay sa bao. So, ang rito, ayan, siguro kailangan gamitan to na salamin. Grabe, ang lilit na sulat nito. So, ayan. Ayan, kukuha lang po tayo ng salamin para mabasa po natin. Grabe, ang lilit ng sulat. So, ayan, manghiram muna tayo ng salamin. Ayan. Yung salamin muna ni Mrs. ang hiramin natin. So, ayan. Kasi yung salamin ko, wala rito. Doon sa atas. So, ayan. So, ayan, So, pag ginamitan ng salamin, ayun, napakamababasa na to. So, ayan. Napakalinaw.
Ito po yung mga orasyon dito, yung tinatawag po na cross talikuran na orasyon, ano. So, ayan. Ang una pong pahina, no, yung dito sa harap. So, yung mga mahaba lang, ano, kasi marami pa rin siyang mga, ano, marami pa rin siyang mga orasyon na mga maliliit, yung mga tinatawag na rekta. So, dito, yung, ano yun lang po natin, yung mga mahaba. So, ayan, no. Mahaba siya ng mga orasyon lang. So, kasi dito sa gitna, no, yung dito sa cross, mayroong mga rekta rito ng mga orasyon. So, hindi na natin siya yung babasahin, ano. Ayan, katulad halimbawa ng ganito, no. Ayan. Yung isa sa mga nakalagay rito ng crusim. Ayan. Crusim Immaculatam Supriam Dipigos, yung pagbayad ni may mano, magsipid Diyos o kontros ilium medium Hisos. So, ayan. Tapos, isa pa rito, no. Ito, meron pa ritong, ito, nandito rin yung ano, no, Caldrin. Ayan, ito yung Caldrin. Caldrin Mayor, Hagman, Diyos, Salim, Ama, Namahan, Bulig, bubi ako sa imong gahom sa langit nun. So, dito naman sa kabila, no, ayan, so ito, medyo kakaiba tong isa rito, no, sapagkat, kakaiba siya, yung isang orasyon nito, Salva Maria Domini Dios Christi. So, hindi siya ganong pamilyar. Pero dito sa iba, no, sa kabila, so ayan, yan yung kalagay din dito, no, yung Rabiltas, yan, Rabiltas Stars, Malos, Igusi Marcabas, Cubao, Sopna, Santiago, de Galer, Bathala. So ayan, yung mga iba na malagay dito, ano, yan, tapos yung iba rito, no, yung mayroon ditong orasyon din na Superbita, yan, Superbita, Gusum, Dimini, Jelam, Sikatan, Gula, Patre, Itlos, Pero Santo, Cross, Perialos, Marignos, Kinsay, Arang sa Diyos. So yan, ginagamit naman po ito, no, sa yung sober, yung ano po yan. Ginagamit yan sa pagtulog, no, para duduling ako sa lamig. Para hindi siya, ano, para hindi po tayo nalalapitan ng mga masasamang elemento. Yan, sapagkat siyempre pag tayo tulog, wala tayong malay, hindi natin alam ang nangyayari. So, ang ginagamit ng mga espirituhanon kapag natutulog, no, yan, nag-oorasyon po yan nag-oorasyon sila ng yung Superbita, no, para hindi po mapasukan yung katawan natin, hindi sila makalapit sa atin. So, yan. Pwede rin yung orasyon, no, pwede rin ibuga sa asawa o sa anak para meron po silang tinatawag na balute. Kaya lang, siyempre, bilang spiritual, no, lalo't kasi pag binabanggit yan, diyang orasyon na yan po ay napakasakit po sa tainga yan sa pandinig nila na hindi po natin nakauri, hindi po natin katulad na tao. So napakasakit sa tainga nila kapag binabanggit po yung orasyon na yan. So talagang sila umaalis talaga sa loob ng bahay sapagkat yan po yung pulong na talagang ayaw nila marinig sapagkat halos sumabog yung kanilang ulo sa sobrang sakit kapag naririnig po yung ganyan pong orasyon. So ayan, isa po yan sa mga ibinubulong ng mga espirituhanon kapag natutulog. Ayan. Isa rin po yan sa mga ginagamit po ng mga nanggagamot, pampapalayas sa mga kanilang mga ginagamot na mga sumasanib sa tao na kanilang ginagamot.
So mayroon pang ano rito, ano, medyo naduduling lang po, mataas kasing grado nitong salamin na to. So ayan, yung iba rito, ano, ayun, orasyon po ni ano, no, orasyon ni Senyor San Miguel. Yan. Ayan, yung orasyon po ni Senyor San Miguel, yung isa rito. Tapos yung isa rito, ayan, yung Rabeltas, ano, ayan. Tapos yung Crosim. Tapos yung isa rito, yung ayan, Soberbita, ayan. Tapos ito yung orasyon ni Senyor San Miguel na nakalagay rito, no. Ang nakalagay po rito, Viva Senyor San Miguel, Abistas Tares Maluwas Gusumar Cabas Cuba Usurub na Santiago de Garihilo. Patala. Pero ang ano po rito, ano, ang Senyor San Miguel Abustis Bagting Tristan Del Silo Queen Bilin Thermostrinam Bium Amba. So yung nakalagay po rito, ano, na orasyon ni Senyor San Miguel. So dito may orasyon din dito ni ano, ni Senyor San Pablo. Ayan, Senyor San Pablo, Panipas. So karamihan ng orasyon dito kay ano, no, kay Senyor San Miguel. Tapos may orasyon din ni ano, no, ni Santiago. Yung nakalagay po rito, may orasyon din ni Senyor Santiago. So yung ganito, ano, na orasyon, ito po talaga ang linalagay dito sa ano, no, sa bao. Sapagkat isa po yan sa napaka-importante na gamit na ilinalagay. Sabi ka po, pwede naman siyang ano, pwede naman siyang hugutan ng ibang mga orasyon. Kung sakaling gustong mag-additional, pwede naman, pero yan po talaga yung mga linalagay na orasyon. At saka yung ano, no, sa mga ibang mga espirituhano, no, na kasi yung mga orasyon nag-halo-halo, no. Merong putian, merong greenan, ayan. Tapos merong sa Alpamiga, may sa Harimbakal. So ayan, merong sa Sagrado Corazon, no, may sa Ilaga. So dapat ano, bukod-bukod, no, yung orasyon. Hindi po pwedeng pagsamahin. Halimbawa, libreta po ng Alpamiga, libreta ng Harimbakal, libreta ng Sagrado Corazon, libreta ng Ilaga, yung mga ganun ba na iba, dapat iba-iba na ang lagayan o mga tinatawag na libreta. So pagdating naman sa gamit, no, hindi po pwedeng pagsamahin yung gamit ng iba-ibang sikta, ng iba-ibang tribu, ng iba-ibang ano ba, ng iba-ibang spiritual, mga kumakasa. So hindi siya po pwedeng pagsama-samahin. Halimbawa, ang isang spiritual Harimbakal, dapat ang dala niya lang na gamit sa Harimbakal. Hindi siya po pwedeng magdala ng ibang kasa. So ayan. So pagka iba kasi ano, ang pagkaiba po kasing kasa, ang nangyayari po nun, masakit po sa ulo. Yan, mapapansin po natin, ano, marami tayong gamit na nasa katawan natin, pero ang
iba yung ano natin, pakiramdam, masakit sa ulo, hindi natin maintindihan sapagkat ang dinadala po natin iba-iba pong kasa. So, pagdating po niyan sa ano, no, yung aspeto po niyan, sila po ay parang nag-aagawan sila ng bertod, naglalaban sila. So, ayan. So, ang naging epekto po nun, yung nagdadala po sa kanya, yung tao na nagsusuot sa kanya, ang naging ano po, sumasakit po yung ulo. So, ayan. Pero dapat ang ano talaga, solid. Kung anong dala niya, kung anong siktang may kasa, dapat yun lang. Hindi po yung halo-halo. Yung may kasa ng Haring Bakal, may kasa ng Sagrado Corazon, may kasa ng Ilaga. Ayan. Ano pa ba may kasa ng Alpha Omega, yung mga ganun ba. So hindi po obra yung ganun na rambol-rambol na ating pong dadalhin po sa katawan. Sapagkat naglalaban po yan. So talagang ang katawan natin, talagang hindi magiging maganda hindi magiging ang ating pakiramdam. Pagka iba-iba po yung dala-dala natin. So kung anong dala natin, marami po kayong gamit na aminin man natin siya diyan na talagang sa online, sa mga nagpo-post na makikita natin, mga kapatid natin ng mga espiritual, mga espirituhanon kung tawagin, nagbibinta o nagpapalimos ng mga gamit. So ayan, kailangan niya lang kung ano ang sabi nga paborito nyo, yun lang. Hindi yung po pwede yung mga may mga orasyon. Ang tinutukoy ko po yung may mga orasyon, hindi po pwedeng iba-iba po yung gumagawa iba-ibang sikta. Kailangan isa lang. So ayan, di bali po yung mga tinatawag na mga bato o yung mga tinatawag na mga mutya or mga tinatawag na mga amethyst stone. Okay lang po yan. Pero pagdating mo sa larangan po na may mga orasyon sa loob po ng bote, sinturon, tapos bao, tapos may sando, may purong, mayroon pang panya pa. So, hindi po ang magiging magandang epekto sa katawan natin. Medyo hindi maganda. So, kailangan yung talagang talagang solid. Kung halimbawa sa Alpha Omega ang gamit natin, Alpha Omega lang, huwag kang magsusuot sa Haring Bakal or sa Ilaga. Yan, sapagkat hindi magiging magandang pakiramdam mo. Lagi masakit ang ulo mo habang hindi nasa katawan mo yan. So kailangan solid solid ang yung gamit. Yan, sapagkat pagdating po kasi sa yan ay naglalaban. So hindi siya maganda. Kailangan solid. So yan, yung mga gano'n naman na natin sa mga ganyan, sa mga araw-agimat. So yan, yung may papayo lang natin sa mga bago na may mga tatawag na anting-anting o agimat lalo na nag-pandemic, siyempre nag-pandemic tayo. Halos mahigit 2 taon tayo yata na walang labasan sa bahay lang. So marami pong nag-aral niyan na nag-aral ng spiritual dahil siyempre walang magawa dahil nasa loob ng bahay. So ayan. Pero para sa akin okay naman po 'yun na gano'n na nag-aral ng spiritual. Pero ang niya na mas maganda po sana yung naging spiritual. Yung bang meron tao na nag-authorize na maging espirituhanon. Ayan, sapagkat alam niyo po kasi kung bakit kaya ako naman nasabi yan. Sapagkat ang isang spiritual meron po yan mga batas na dapat sundin or bawal, wag mong gagawin yan. Ayan, yun, sapagkat kung halimbawa nag-aaral lang tayo, so ayan, tapos natuto tayo, kinasihan tayo,
ng ating pong mga ang ating pong ng ating pong Diyos. Tayo natuto, napapagana natin ng mga orasyon, no? Hanggang doon lang. Pero yung bang tinatawag na yung batas ba? So ayan, kasi may mga batas po yan na dapat sundin na kung mong gagawin. Ano? Ibig ko sabihin, yung bang yung mga bawal, halimbawa, kailan yung mga respeto, yung mga ganon sa tao. Yan. So, kinakailangan din po yan. Hindi yung nagiging maano na tayo sa katawan natin dahil nakakapagpagana na tayo ng orasyon. So, yan. Pero, mas maganda po, no, yung bang alam natin yung natawag na batas po ng spiritual, no. Yan, sapagkat yung natawag na yung bang maging spiritual, na yan po ay minsan nagdudulot po ng hindi rin po maganda sapagkat siyempre pag hindi po natin alam yung mga panuntunan yan, makagawa po tayo ng mga bawal na hindi dapat ginagawa, no? So, mas maganda talaga na alam natin, no? Yan, sapagkat kung hindi natin alam, halimbawa ganyan na ang isa kasing minsan spiritual, no, na wala namang marunong siyang kapapagana niya mga orasyon na nakakapanggamot siya, no? Pero pagdating mo sa mga bawal, sa parang nagiging mataas sa sarili, ano, ibang nagiging sa sarili na magiging mapagmalaki, parang napakalaki ng tiwala niya sa sarili niya dahil meron siyang agimat, meron siyang anting-anting o kung ano pa man, no, nakakapanggamot siya. Pero mas maganda po na alam din po natin ang ganyan, no? Sapagkat ang isang spiritual na may mga batas po yan na dapat pong sinusunod o talagang hindi po nawawala kailangan. Parang ano lang po yan parang maano lang yan, masingin ko lang. Parang drivers lang yan ng sasakyan, no? Driver's license, no? Siyempre, pag ikay na-doktrina, ayan, pag ikay na-seminar, bago ka pakawalan sa kalsada, alam mo yung rules and regulations sa traffic, ano. Ganun din naman po sa larangan po ng espirituhan. Kapag ikay na-doktrina or may nagsabi sa iyo, may mga bawal, so pag pinakawalan ka, alam mo na kung ano mga batas. So yan. Kasi marami tayong minsan may mga unang panahon pa, no. May mga nakilala tayo nung araw na mga espirituhano na mga abusado ba. So ayan, halimbawa meron silang natawag ng mga anting-anting. Pero ganun pa man, sabi ko yung anting-anting, ginagamit po yan sa kabutihan, hindi po sa kasamaan. So ayan. Kasi kapag ito hiram lang naman po natin to Hindi naman to nating pag-aari. Kahit anong oras, pwede pong kuhain to. Yan, sa atin. So, gamitin natin sa mabuti. Yan. Kung halimbawa, manggagamot, yan. About sa mga sinasaniban or mga nababati. Yan. Maganda po yan, yung ganun na nakakatulong tayo. Yan, sapagkat yung mga ganun naman kasi na mga aspito pagdating mo sa mga nasasaniban o nababati. Ang makagamot lang naman po niyan albularyo. Ayan, hindi po magagamot ng doktor yan. Yan. Pag ganun, yung mga nababati, mga nausog, hindi po kayang gamutin ng medisina yan. Makagamot lang po dyan yung mga albularyo. Yan. Sapagkat ang mga albularyo, yan siyempre, meron pong nag-aral yan ng mga orasyon, ng mga tinatawag na lihim na salita ng ating pong Panginoon.
So, yun lang po, doon lang po magagamot yan yung ganun klase na mga ganong aspeto na sakit. So, yan ang maano ko lang. At saka siyempre, pagka tayo po meron pong natawag ng mga agimat or anting-anting, gamitin po natin sa kabutihan. Huwag po natin gagamitin sa kasamaan, ano? Sapagkat pagka ginamit po natin sa kasamaan, yan po ay hindi po maganda, no? Sapagkat kaya ko naman po nasabi, no? Sapagkat marami pong espirituhanon na nagpakadalubhasa, naging binigyan niya ng panahon ang mga bagay, talagang nagsaliksik sa mga libro o tapos talagang napapagana niya, no? Kaya lang hindi po ako bumibilib kasi yung iba, yan, nagiging ano sila, no? Double kara. Yan. Ano pong ibig sabihin ng double kara? Yung bang nag-aaral sila ng sakanan, salita ng Diyos, tapos pinag-aaralan din nila yung itim na karunungan. So, hindi po maganda yung ganun. Yan. Sapagkat lahat po yan may kaparusahan. Siyempre, kailanman ang kadiliman hindi nanalo sa liwanag. So, yan po yung ating pong may about sa mga ganun na aspeto. So, ayan yung ating pong na pakita natin yung orasyon na natawag na krus talikuran na ginagamit po sa loob po ng bahay. So, ayan, sa mga kaibigan natin, yan, shout out po sa inyo pong lahat. Sa ating mga kautulan, mga rembakal, no? Ayan, sa ating mga kapatid na mga Rizalian. Ayan, shout out po sa inyo pong lahat. God bless.